Isang mapagpalang araw mga kaibigan at ating mga kapatid sa Panginoon. Once again, tayo po'y mag-aaral ng salita ng Diyos and I was thinking, iniisip ko po at I am moved by the Lord to teach something about the King James Bible. No? Ngayon po ay ating pag-aralan ang patungkol talaga sa hari na ginamit ng ating Panginoong Diyos. Walang iba kundi si King James of England. Si King James po ang ginamit ng Diyos upang magkaroon tayo ng King James Bible, the perfect Word of God, ang salita ng Diyos na kung saan it is inspired, pure, and perfect. So, I hope na samahan niyo po ako sa pag-aaral na ito and please, it is only just 9 minutes, so sana po'y makapag-aral tayo. Mababasa niyo po sa title, King James I of England, na isinilang noong June at saka noong 1566 hanggang 1625. Alam niyo, wala na pong maraming pagdududa. If you are a Bible student, hindi na po nahinto ang pag-atake ng mga pastor, preachers, laban po sa King James Bible. Pero ang una pong inatak talaga mga kapatid, hindi po yung Bible na kinomisyon ni King James, kundi mismo marami pong mga sodomites, apologists, na gustong mag-defend ng modern version tulad ng NIV, patuloy po ang kanilang atake sa kay King James. Kahit na nga po na si King James ay sabihin na natin na mga kapatid ay patay na. Marami pa ring akusasyon laban sa kanya na daw si King James ay isang homosexual, no? At saka si King James daw ay very friendly sa Catholicism, no? At saka si King James daw, sabi nila, ay nagsunog o nagpersecute ng mga Baptist. Yan po ay lahat na yan ay kasinungalingan, no? Ang problema kasi hindi na makapag-rebuttal si King James dahil wala na siya eh. Oh. Pero may mga scholars po tayo at saka historian na kung saan po ay nag-aral patungkol sa hari na ito many years ago. At ating pong pag-aralan yan sa ating preacher's note ngayon patungkol po sa King James Bible. Okay? Now, si King James po ay naging hari. Tinawag po siya ng King James VI ng Scotland. Siya lang po yung hari na tinatawag as an infant king. He reigned sa Scottish hari for 36 years. Bata pa lang po, infant pa nga eh. Hari na si King James ng Scotland. Okay? He was crowned King of England in July of 1603. So dalawang probinsya o lugar na naghari si King James, no? Noong January 14, 1604, kinomisyon po ni King James na ayusin po yung English Bible. Okay? And then it was under King James na ang England ay tinawag na Great Britain. Talagang na-bless ng Diyos ang England dahil nga sa kay King James. Not only that, ating pag-aralan na si King James po ay naniniwala that God dictated the scriptures. Yun pong paniwala talaga ni King James, no? And then that King James, papatunayan natin na siya po'y isang totoong Christian sa ating lesson na ito. Si King James di lang totoong Christian, he was a godly Christian. Marami kasing mga Christian ngayon, believers eh. Pero yung buhay hindi naman maayos, no? Ungodly naman yung buhay. But King James not only was a believer of the Lord Jesus Christ, he was a good Christian. He had a good testimony. Okay? Pag-usapan din natin na si King James ay marami pong mga librong ginawa o isinulat.
Siya po'y isang author. And then, King James was persecuted for righteousness. Okay? And then, King James was a linguist and scholars. Alam niyo, kaya nga ni King James na mag-translate ng Bible. Dahil po linguist po si King James, at least 8 languages. However, hinayaan niya po na magtawag lang siya lang yung mag-commission, mag-support upang magkaroon tayo ng King James Bible. Okay? King James was never part of the King James translation. Ito po yung sulat ni King James sa kanyang sariling mga sulat. Naniniwala po si King James na ang scripture ay talagang galing sa Diyos. It was dictated by God. Okay? Here is the letter. Okay? Sabi ni King James, scriptures must be infallible ground to all true believers. Praise God. Maraming mga pastor na they contradict that statement. Sabi ni King James, scripture must be an infallible ground to all true Christians. Not only that, sabi ni King James, the whole scripture is dictated by God's Spirit. Wow! Okay? Sabi ni King James, all that is necessary for salvation is contained in the scripture. Yan pong sabi niya. Sabi nga ng mga author, si King James po ay talagang nagbabasa ng scripture, and King James could even quoted ng mga text na talagang parang second language na niya ang mga verses. No? Mababasa niyo po, he quoted the text with great facility. Okay? That is King James. Alright? He felt strongly about the Bible's translation project. He said he would pay for it. Babayaran niya daw from his own pricely disposition. Sabi ni King James, kailangan mailagay yung salita ng Diyos sa mga tao. Akong magbabayad from my own princely disposition. Sabi yan ni King James, mga kapatid. So, malinaw, no? So, nag-request pa si King James na yung mga Bible verses be placed all over towns, sa mga bahay, sa churches, schools, and building. What a king. No? Napakagandang hari nito, mga kaibigan at mga kapatid. Okay? Now, King James, hindi lang po siya isang hari, he was an evangelical Christian. Ibig sabihin, totoong saved. Si King James po ay sumulat ng isang libro para sa kanyang anak, tawag doon sa libro Basilicon Doron, na hanggang ngayon ay internationally bestseller, lalo na sa mga hari, pinabasa pa nila. Sa librong Basilicon Doron, sinabi ni King James ang ganito, praying God that as you are regenerated and born in Him anew, so you may rise to Him and be sanctified in Him forever with white garments, wash the blood of the Lamb. Talagang save na save po si King James, yung ginamit ng Diyos para po makomisyon ang translation ng King James Bible. Dinagdag pa sa kanyang libro ang ganitong pagkasabi, now faith is the free gift of God. As Paul said, it must be nourished by prayer, which is nothing else but friendly talking to God, used of to pray when you are quiet, especially in bed. That is King James. Sundan natin ang ating pag-aaral next time, mga kapatid, dito sa The Preacher's Note. I hope and pray na ma-encourage po kayo by God's grace. God bless po. Until next time.